Sir Edmond, kailan po kayo nagsimula sa ganitong klaseng pagnenegosyo? At saka bakit nyo po naisipan na gawing self-cook ramen ang napili nyong itayo, no? K-drama fan din po ba kayo? Opo. Ah, bali yung ano ko po, nag-start po kami no, ito lang po ng March po. Bago lang po itong March 2024 lang po. Bagong-bago. Opo. Bali yung wife ko po kasi siya po talaga ang K-drama fan. Then naisipan po namin dahil sa social media nga po, medyo maganda yung yung business, yung concept. Maganda po yung business concept na to. Then napansin po namin sa lugar po namin medyo kokonti pa lang yung may mga ganitong business po. Oo. At kumusta naman po ang resepsyon ng mga tao tungkol po dito sa ganitong klaseng konsepto na sila ay pwede pong magluto, no? Self-cook, kumbaga. Opo. Naman po, maganda naman po yung pagtanggap nila sa amin dahil yung na-experience po nila, yung katulad sa napapanood po nila, katulad sa Korea po, yung pag self-cook nga po, doon na nila lulutuin yung bibili po nila na ramen. Sila po, experience po nila yung pagluluto doon. Grabe, no? Parang nakakatakam bigla yung mga pinapakita ho namin mga larawan. Ang sarap, oo. Oo, tamo. Yung staff po namin, napaka-cup noodles tuloy bigla sa studio. Dahil nga sa sarap bigla na napapanood namin mga larawan, sir. Pero sa pagdating sa loob ng ramen shop ninyo, paano po yung proseso para sa mga customers para magkaroon lang po kami ng idea? Bali po, pagkadating nyo po doon, pipili po kayo ng ramen na gusto nyo. Kung mahilig po kayo, kadalasan po kasi spicy yung mga ramen ng Korean. So, pipili po kayo, then mag-add po kayo kung gusto nyo po mag-add ng mga add-ons, hot pot ball, ganun po. Kimchi, egg. Tapos, pipili din po kayo ng drinks nyo. Then, bayad po then sa cashier na po. Pagkabayad nyo po, then dadali nyo na po doon sa cooking machine. Lulutuin nyo na po siya. Yun po. Okay, sino mga pinaka-customer ninyo dyan, sir? Malamang mga K-drama fans din, no? Habang sila madalas po ang mga nila yung mga mga favorite nila, mga K-drama stars. Yung mga, kadalasan po mga estudyante rin po. Tapos yung mga K-drama fan po. Yun. Oo. Magkano po yung price range, Sir Edmond? At saka may extra charge din po ba dahil lulutuin na nga ito on the spot? O baka mas may bawas? Very affordable naman po yung prices namin. Yung mga noodles po namin, nagre-range lang po na mga 50 to 85 pesos po. Then, yung mga drinks, 15 to 65 pesos po. Tapos po, yung mga add-ons po namin, 15 to 25 pesos naman po. Then, may charges lang po ng konti sa cooking fee. 25 pesos lang po. Oh, not bad. Ibig sabihin, nakakain ka na, no? Ng ramen on the spot, di ba? Sa ganyang halaga. At saka ang ano kasi doon yung mga yung gagamitin mo na panluto, tapos alam mo yung sakto yung kapag may oras din yan, sir, di ba? Malamang may timer kayo dyan. Opo, nakaset na po yung machine doon sa may cooking time po siya. O di saktong-sakto sa inaasahang pagkakatluto talaga ng mga ramen yung i-expect ninyo kapag dyan yung ginamit niyo mga cooking devices, no? Kung kayo po tatanungin, sir, anong mararekomenda yung mga combo ng lulutuin dyan sa mga ramen na yan? Kasi may mga binabanggit nga po kayo kanina na masarap i-match, no? Yung mga may spicy na flavorings. Kayo, sir, ano ba mga bestseller na combo? Kadalasan po yung pagka mahilig po sila sa spicy, depende po kasi sa panlasa ng ng kakain. Kung spicy, syempre po, yung mga spicy ramen namin, pwede samahan po ng raw egg, then or kimchi, tapos mga hot pot balls po. Then
Yun po, das drinks na lang po. Meron kaming iced coffee or mga juices po, ganun. Oo. Sir, backgrounder question. Ito po ba ay unang beses ninyong business o nagtangka na rin po kayo magnegosyo noon sa ibang mga larangan? Nag-business na rin po kami dati. Mga frozen foods naman po yung dati namin business. Talagang mga products talaga ang inyong tinitinda. Ngayon naisipan nyo Opo. yung mga product na yan, ipaluto Opo. na natin. Okay, Oo, nakakatuwa mga kapatid kasi siyempre usong-uso nga ngayon yung mga samgyup, 'di ba? Ito, gano'n din. Ikaw naman ang magluluto, ramen naman. Lalo kapag eto na papasok na nga po yung Tag-ulan. nasa tag-ulan season na tayo, 'di ba? Yan ang mga masarap na ka-partner kapag umuulan yung mga humihigop ka ng ganyang klaseng mga sabaw. Plano niyo ho bang magkaroon din ng expansion, sir? Aside diyan sa Bulacan, sa Balagtas? Apo. Kung papalarin po, na mapaganda po yung business, then mag-expand po kami. Oo. Gaano kahirap mag-put up ng business agad-agad, sir? In just a matter of last month lang o last March lang po ito. Opo, Tapos opo. may physical store, tapos may mga ganyan kayong klaseng gamit na pinrovide or yung mga panluto nga po. Gaano kahirap or ka-challenging sa isang magsisimula na magnegosyo yung ganyang klaseng ginawa po ninyo? Una po, talagang inaral po muna namin talaga tong business na to. Then, yung place po medyo nahirapan kami dahil naghanap po kami talaga yung talagang matao po na lugar. Mm-mm. Then, nung naano na po namin yung nakita na po namin yung lugar na ganun, maganda naman po siya dahil malapit po sa mga school, sa simbahan, Oo. then may palengke po. Yun po, naisipan po namin doon na lang talaga siya itayo po. Tama. Tapos yung mga machine naman po, medyo in-order pa po from Korea talaga siya, direct po. Wow! Opo. Yun ang maganda. Talagang straight from Korea. Opo. Ayan, pero sir tama yun. At least bigyan din ng paalala yung mga nais magnegosyo po dyan. Isa po talaga sa dapat kino-consider yung place, lalo na kung kayo po yung magkakaroon ng physical store. 'Di ba? Opo. At dapat Opo, talaga, tama. narinig yung sinabi ni Sir Edmond, pinag-aralan po nila. Hindi pwedeng, oo, may puhunan ka, no? Pero hindi mo naman basta tututukan yung negosyo mo, baliwala at masasayang lang din. Baka meron ka pa pong mga tips sa mga nagsisimula pa lang din magnegosyo, sir? Tip ko lang po, yun, talaga po, pag-aaralan nyo muna po. Sa una po, struggle talaga po pag mag-start ka ng business. Talagang tututukan nyo po talaga siya. Hindi po basta-basta po. Tama. Oo, focus, kumbaga mga kapatid. Opo, Binabanggit focus natin po. Korea tayo ng Korea, mga kapatid, pero alam natin yung ramen, Japanese dish po yan. Pero kasi nga, sa mga Korean, madalas ko silang kumakain ng ganyan. Kaya, Opo. nakakapanlaway talaga, Sir Edmond. Paano ba kayo maupuntahan kung sakasakali? At saka, ayan, please, paano ba kami makakatikim at makakapagluto din dyan sa inyong store? So po, located po kami sa Barangay Wawa, Balagtas, Bulacan po. Katabi lang po kami ng BPI Balagtas branch, P. Burgos. Halos katapat po kami ng lumang munisipyo po. Yun po. Inimbitahan ko po yung mga Yun. taga Balagtas tsaka sa mga kalapit na bayan po ng Balagtas. Dayuhin po niyo yung ramen. May social media. Opo, may social media account din po ba kayo para madaling makita? Opo, follow na lang po. Ramyun Nook po. Sa FB page po. Ramyun Nook. Opo. Yun mga kapatid, Ramyun Nook. Ano ba sabihin ng Nook? Cook? Parang hangoutan po. Ganun. Hangoutan. Yun palang ibig sabihin nun. Ramyun Nook. Ayan, the hangout place for mga ramen people, mag-ramen. Saktong-sakto yan. Sir, baka may gusto kang i-shout out. Sige po, please. Shoutout lang po sa family ko, sa wife ko na siya po ang talagang nakaisip ng business dahil nga kay drama fan siya. Tapos sa family ko po,
And sa inyo po, maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito. Yun po. Maraming salamat din, Sir Edmond. Isa pa rin po sa talagang dapat pong susi sa mga nagnenegosyo, yung binanggit po ni Sir Edmond, yung wife po niya, fan ng K-drama. Ibig sabihin, gusto nila itong ginagawa nila na pagnenegosyo. Yung negosyo mismo type na type ng kanyang misis. Ano pangalan ni misis, sir? Si Jennifer Albania po. Ma'am Jennifer Albania, good morning. At sa iyo, Sir Edmond, maraming salamat and good luck. Nako, malamang dadayuhin Salamat. yan ng mga kababayan natin dyan sa Balagtas, Bulacan, lalo na yung mga natakam sa ramen. Thank you, sir.